para sa ating panibagong video. Yeah, alright. Siyempre dapat ang ating morning sinisimulan natin yan ng pag-i-ehersisyo. Namiss niyo yung ganito kong moves, no? Alright, mga minamahal, ito, sige. Pag-usapan natin. I know na alam ninyo, naalala nyo tong balitang to na kung saan ito nga pong si Vice President Sara Duterte ay nagsuot, tama yung narinig ninyo, mga minamahal, nagsuot ng barong, dahil kala niya idideklara na siyang presidente. Alam ko namang natatandaan niyo itong balitang to, sabi dito, nakabarong na daw pala kagabi at atat na atat ng maging Pangulo. Waiting for her proclamation, President Inday Sara Duterte claiming it. If you will remember, nagkaroon, diba, ng malawakang rally, yung Iglesia ni Cristo. So, sa day 1 ng rally, nakabarong na pala itong si Sara Duterte. Like, parang kala mo, idideklara na siyang presidente kasi merong umuugong-ugong na balita na susugurin na daw yung Malacanang, meron daw umuugong-ugong na balita na lahat ng nasa Malacanang ay papatalsikin na. So that itong si Sara Duterte, assuming era, nagbarong na. Ngayon, kung i-connect natin yung mga dots, mga minamahal, totoo naman pala na gusto talagang maging presidente. Ni Vice President Sara Duterte. Bakit ba kasi atat na atat ka? Bibi Sara. Na maging presidente ng bansang Pilipinas. Bakit hindi mo na lang antayin? Di ba mga minamahal na bumaba sa pwesto? Itong si President Bongbong Marcos, tapusin ang kanyang termino bago ka tumakbo. Di ba, bakit parang atat na atat ka? Di ba, mga minamahal? Atat na atat, meron kang kasong kinakaharap. Ano yung mga kaso mo? Impeachment. Meron kang kasong plunder. Graft. Di ba? Tapos sasabihin mo, you are politically persecuted. You are, pinipishing ka nila. Diyos ko naman, meron kang impeachment complaint, ang ibibigay mo sa amin, drama. Meron kang kaso tungkol sa plunder at dyan sa graft complaint mo, ibibigay mo sa amin, hindi. Politically persecuted ako. Pinupolitika ako. Diba? Nung hindi na patalsik bilang presidente itong si President Bongbong Marcos, maaga kang nagdeklara na, tatakbo kang Pangulo. Ano ba naman yung mga pakulo ni Sara Duterte? As if naman hindi natin yan kalkulado, mga minamahal. Siyempre, may alarma, pero kalkulado na natin na malakas talaga ang tama ni Sara Duterte. Alright, isa-isayin natin. If you will remember, noong January 21, 2026, naghain ng kaso itong si Trillanes ng, plunder at graft, diba? Laban kay Sara. Ano-anong kaso yon? Tungkol nga po sa 650 million confidential funds, 'di ba? Sa 8 billion na overpriced laptop, mga allegedly pagtanggap mula sa mga di umano'y nagbabato, 'di ba? Allegedly na paggamit ng Pogo, 'di ba? Pera sa Pogo. Tapos 2.7 billion confidential funds ng Davao nung mayor pa lamang siya, 'di ba? So, naghain mga minamahal ng complaint itong si Trillanes. And you know yung hinain ni Trillanes, sobrang bigat na paratang yan. Dahil kailangan sagutin talaga ni Sara Duterte ng malawakang ebidensya yan. Hindi mo kami pwedeng sagutin ng emosyon. Hindi mo kami pwedeng sagutin ng, pinupolitika ako. Walang ganon. Hindi mo kami pwedeng sagutin ng ganon, VP Sara Duterte. Dapat yung tugon mo, ebidensya. Hindi yung emosyon. Ang problema kasi, ginagawang korte ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, ang social media, tandaan mo, Sara, ang mga kinaso sa'yo, sa impeachment man yan, or plunder, or kung ano pa mang complaint na yan, hindi dapat yan dinadaan sa social media.
Oo, yan ay dapat dinadaan sa tamang proseso. Itong si Sara Duterte, parang kala mo aping-api eh. Oo, tandaan ninyo yung may nag-file ng impeachment complaint noong February, as of February 18, 'di ba? May nag-file kahapon, pang-apat na impeachment complaint kay Sara. So yung mga grounds is culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, 'di ba? Tapos itong si Sara Duterte, ang gagawin niya lang hindi. Ayan politically pinopolitika nila ako. Oo. You know what? This is not a simple noise. This is not a simple political noise. Kapag umabot na tayo sa usapin ng betrayal of public trust, sa high crimes na usapan, culpable violation, this is not about away politika. Ito ay patungkol na sa institutional accountability. Kung walang basihan, madali mo lang masasagot yan, di ba? Di ba? Kung may basihan ka naman, lalong dapat mo itong harapin. Diba mga minamahal? Pero itong si Sara Duterte, instead na sagutin, ang hilig niyang tumakbo. Kabayo ka ba? Diba? Hindi mo lang naagaw yung trono kay PBBM na maging presidente, tatakbo ka na agad. Diba? Hindi ka lang nagtagumpay sa kodita mo, sa mga rallies mo, mga impeachment mo. Diba? Tatakbo ka na agad. Oh my God. Imagine tandaan niya, nagsuot siya ng barong dahil akala niya mapapatalsik niya si PBBM. Ganyan kadesperada si Vice President Sara Duterte. At ngayon, may bago na siyang deklarasyon na tatakbo siya bilang Pangulo. So, ano ibig sabihin yan? Diba, 2026 pa lang. Wala pang official na campaign period. Pero tangina, nakaitim talagang, diba, nakaitim na yung yung budhi mo talaga, Sara Duterte. Nakaporma ka na para manalo. Bakit parang nagmamadali ka? Mga minamahal, dahil ba sa hindi mo mapatalsik ang nakaupo? Diba? Kaya ang susunod mong hakbang, unahan mo na lang ang laban? Ano yan? Shift yung mag-change ng battlefield? Diba? Change narrative? Diba? Gawing campaign issue ang legal accountability? Diba? Yan na ba yung last button ni Sara Duterte? Napaka-self-serving mo naman pag gano'n. 'Di ba? Habang nakakabingi yung katahimikan mo tungkol nga po dito sa issue ng plunder complaints mo, yung graft complaint mo, tapos yung 4 na impeachment mo, nakakabingi yung katahimikan mo, hindi ka namin marinig, 'di ba? Tapos ang focus mo, ang pinaka ginagawang mukha sa aming mga mamamayang Pilipino, tatakbo ka? Diyos ko naman, Sara Duterte. Ang focus mo, presidency. Bakit parang masyado pang maaga? 'Di ba? Masyado ka ng atat. Oo. Mga minamahal, hindi mo nga kayang ipagtanggol yung sarili mo sa tamang forum, 'di ba? Tapos gusto mo tatakbo ka pa sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Kung hindi mo nga kayang sagutin yung sarili mo sa right forum, how much more pa kaya? Paano mo ipagtatanggol ang buong bansa sa buong mundo? 'Di ba, tandaan ninyo, ang leadership hindi po 'yan entitlement. Oo. Hindi din po yan dapat minamana dahil magkapilido lang kayo ni Digong. At hindi dapat ito ginagawa sa ingay. Oo, ang leadership is a public service. Pagiging public servant. Oo, hindi yung dinadaan mo lang kami sa ingay. Diyos ko naman, talagang si Sara Duterte, napakabano talaga, no? Hindi nyo lang makontrol ng presidente, gusto nyo mapatalsik. Nung hindi nyo na mapatalsik, uunahan nyo na lang. 'Di ba? Diyos ko naman, Sara Duterte. Baka gusto mo lang takasan niya kasalanan mo. Oo. Ano yan? Political survival? Diyos ko, wag nga kami. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Kaloka ka. 'Di ba? Mga minamahal. Kaloka tong lola ninyo. Alright. Anyway, kayo ano masasabi nyo dito? It's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.